Magandang gabi mga ka-amazing. Ako po ang inyong Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At ngayon, ihahatid ko na sa inyo ang isang nakakakilabot, nakakatindig balahibo at puno ng misteryo at kababalaghan na kwento. Siguraduhin yung kapituko kayo mga ka-amazing dahil ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mga nagpaparamdam na mga multo sa isang building sa Makati City. Tara na't simulan na natin. Pare, seryoso ka ba? May nagpapakita raw dito sa 15th floor. Tanong ni Marco kay Alvin habang sabay silang pumasok sa elevator ng White Tower, isang matandang opisina sa gilid ng Ayala Avenue. Oo bro, si Ma'am Lisa nga muntik na daw mahimatay nung makita niya yung babae na duguan ang mukha sa banyo. Sagot ni Alvin habang pinipindot ang 15th floor. Nang bumukas ang pinto ng elevator, bumungad sa kanila ang malamig na simoy ng hangin kahit pa mainit ang araw sa labas. Napatingin sila sa paligid, madilim at nagfi-flicker ang mga ilaw. Parang hindi naman totoo, sabi ni Julia, ang HR ng kumpanya na sumunod sa kanila. Baka naman gawa-gawa lang para mapalipat tayo ng floor. Pero habang naglalakad sila papunta sa conference room, biglang may tumakbo na anino sa corridor. Napatigil si Marco. Alvin, nakita mo yon? Oo bro, may dumaan. Nang makarating sila sa conference room, nandoon na si Ma'am Liza, namumutla. Kasama niya sina James at Ella mula accounting at si Mark, ang janitor na tila takot na takot. Ayoko na dito, iyak ni Ella. Kanina lang habang nagbibilang ako ng tseke, may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Nagpaparamdam na naman sila, bulong ni Mark. Hindi kayo naniniwala, pero may kasaysayan tong building na to. Dati daw, itong ospital nung World J. War II. Tumayo si James at naglakad papunta sa bintana. Wala naman tayong dapat katakutan. Lahat ng multo, gawa lang ng takot natin. Biglang bumukas ang pinto ng conference room ng malakas. Sabay-sabay silang napalingon. Walang tao. Nang lumingon ulit sila kay James, nanlilisik na ang mata nito at ngumiti ng pagkalalim-lalim. James, ayos ka lang? Tanong ni Julia. Hindi sumagot. Si James, dahan-dahan itong lumapit kay Ella at hinawakan siya sa leeg. Ay, bitiwan mo ako! Sigaw ni Ella. Agad siyang sinunggaban ni Marco at Alvin at pinaghihiwalay sila. Napaatras si James at biglang natumba, para bang nawala ng malay. Bakit ganun si James? Nanginginig na tanong ni Ma'am Liza. Sabi ko na nga ba, sinasaniban na ang mga tao rito. Bulalas ni Mark. Hindi lang sila nagpapakita. Pumapasok sila sa katawan ng tao. Biglang nagvo-vibrate ang mga cellphone nila, sabay-sabay kahit walang signal. May bagong text message. Hindi kayo makakaalis dito. Kayo ang kapalit. Nanlaki ang mga mata ni Julia. Sino to? Muling bumukas ang pinto. Pero sa pagkakataong ito, dahan-dahan at may puting usok na lumalabas. Unti-unting lumitaw ang hugis ng isang babae na duguan ng suot at butas-butas ang mukha. Isa lang ang paraan para makaalis tayo rito, sabi ni Mark habang nanginginig. Kailangan nating malaman kung sino siya at kung anong gusto niya. Napalingon si Alvin kay Marco. Pare, hindi ako handa rito. Wala na tayong choice, sagot ni Marco habang hawak-hawak ang isang lumang rosaryo mula sa bulsa niya. Lumapit si Julia sa multo, nanginginig pero matapang. Ano ang kailangan mo? Tumingin ang multo kay Julia at sa isang iglap, nakakita sila ng panibagong tanawin. Isang ospital
Puno ng dugo, sigawan ng mga sundalo at isang batang babae na umiiyak habang hinahatak palayo ang nanay niyang sugatan. Pagbalik nila sa kasalukuyan, nagsalita ang multo, mahina pero klaro. Ibalik niyo ang hustisya. Bago sila makagalaw, biglang nag-brown out ang buong floor. Tanging ang malamig na hangin at mabibigat na yabag ang maririnig nila sa dilim. "Mark, wala kang flashlight?" Sigaw ni Alvin habang nagtatakbuhan sila papalayo sa conference room. Meron! Nanginginig ang kamay ni Mark habang kinapa ang bulsa niya. Nang sindihan niya ang maliit na flashlight, bumungad sa kanila ang mga basang bakas ng paa na tila galing sa dugo, umaabot papunta sa hagdan. "Hindi ito normal," bulong ni Ella habang napapaiyak. Biglang umungol ang sahig, parang may mabigat na bagay na gumagapang sa ilalim nila. Napalingon sila at nakita nilang unti-unting gumagapang paakyat. Mula sa sahig ang isang nilalang, walang mukha, duguan ang katawan. "Takbo!" sigaw ni Marco. Tumakbo sila pababa ng hagdan. Pero habang bumababa sila, napansin nilang hindi sila nauubusan ng floor. 15th floor pa rin ang nakasulat sa signage kahit nakailang liko na sila. Anong klaseng lugar to? Halos maiyak na si Julia. "Pwede ba yon? Hindi tayo makaalis," sigaw ni Alvin. Sa bawat liko nila pababa, mas nagiging makapalang usok, mas malamig ang paligid, at naririnig na nila ang mga iyak at sigaw ng mga hindi nakikitang tao. "Help me! Help me!" Bulong ng hangin sa tenga ni Ella. Napalingon si Ella at nakita niya ang isang batang babae sa may gilid ng hagdan, nakaluhod, duguan ng damit at walang mata. "Guys, nandyan na naman siya!" Bulalas ni Ella habang tinuturo ang bata. Lahat sila napalingon at nang makita ang bata, biglang tumayo ito at naglakad palapit sa kanila. Ang ulo nito gumagalaw ng hindi normal. "Tuloy! Bilisan!" sigaw ni Marco. Pagdating nila sa isang landing, biglang bumukas ang isang pinto. Sa loob, may matandang babaeng nakabarong Tagalog. Nakaupo sa silya, hawak ang isang antigong libro. "Pumasok kayo kung gusto niyong mabuhay." Mahina pero mariing sabi ng babae. Nagkatinginan sila. Walang choice. Pumasok sila sa kwarto. Pagkapasok nila, biglang nagsara ang pinto at nag-iba ang itsura ng paligid. Nasa loob na sila ngayon ng isang parang lumang simbahan, madilim, puro kandila ang ilaw at amoy insenso. "Ako, si Aling Berta," sabi ng matanda. "Ako ang tagapagbantay ng sumpa ng White Tower. Hindi kayo basta makakaalis dito kung hindi nyo ibabalik ang nawawala." "Ano pong nawawala?" tanong ni Julia habang yakap-yakap si Ella. Hinahanap ng mga kaluluwa ang aklat ng hustisya. Kinuha ito noon ng mga dayuhan noong World War II para hindi na maipaglaban ng mga pinatay dito ang kanilang karapatan. Biglang napaisip si Marco. "Pwede bang yon yung nakita nating libro sa conference room nung isang araw?" "Opo, yung luma, yung may selyo na ginto sa harap," singit ni Alvin. "Kailangan ninyong maibalik ang aklat na iyon sa altar sa pinakataas na palapag ng building," sabi ni Aling Berta. "Kung hindi, hindi lang kayo ang kukunin nila, kundi pati ang mga kaluluwa ninyong hindi na makakalaya." Biglang may malakas na kalabog sa labas ng pinto. Yung mga iyak at sigaw lalong lumalakas. Simulan niyo na bago pa mahuli ang lahat.
Sabi ng matanda sabay abot ng isang kandila na may itim na apoy. Nang lumabas sila sa kwarto, wala na ulit ang matanda at bumalik sila sa madilim at malamig na opisina ng White Tower. Hinahanap nila tayo, bulong ni Mark. Naglakad sila pabalik sa conference room, pero habang naglalakad, isa-isa silang nadadaanan ng mga multo. Isang babaeng walang mukha, isang lalaking nakaputing duguan, at isang matandang lalaki na nakatalikod lang at nagmumumog ng dugo. Pare, bilisan natin, nanginginig na, sabi ni Alvin. Nang marating nila ang conference room, nakita nilang nakaangat sa ere ang aklat, umiikot at may itim na anino sa paligid nito. Anong gagawin natin? Iyak ni Ella. Kunin mo, Marco, ikaw ang may hawak ng rosaryo. Sigaw ni Julia. Huminga ng malalim si Marco. Tumakbo papunta sa gitna ng kwarto at sa isang iglap, dinampot niya ang aklat. Biglang naglaho ang mga anino, pero nagsimulang umalog ang buong building. Parang may lindol. Kailangan nating makarating sa rooftop. Dali, sigaw ni Julia. Pero habang paakyat sila sa hagdan, isang matinis na tawa ang narinig nila mula sa itaas. Hindi kayo makakaalis ng buhay. Bulong ng isang boses sa paligid. Habang tumatakbo sina Marco paakyat ng rooftop, ang bawat hakbang nila ay tila may humahabol sa likuran. Mga kamay na malamig at madugo na pilit silang inaabot. Naririnig nila ang matinis na tawanan, pag-iyak at mga bulong sa bawat kanto ng hagdan. Sandali, sandali, hingal ni Ella. Hindi ko na kaya. Kayang-kaya mo, Ella. Kunti na lang. Sigaw ni Julia habang hinahawakan siya sa kamay. Pag-akyat nila sa 20th floor, tumigil sila saglit. Sa harap nila ay isang makapal na pinto na gawa sa lumang kahoy. May ukit ng mga simbolo at Latin words. Ano to? Gulat ni Alvin. Biglang may tumambad sa kanilang isang lalaki. Nakaitim, walang mukha, pero nakasuot ng korona ng pako. Ibalik ang aklat. Sabi nito gamit ang boses ng marami. Tumigil si Marco, hawak pa rin ang aklat. Nanginginig ang kamay niya habang inaabot ang libro. Pero bago pa man niya maabot ang anino, biglang bumukas ang pinto at may liwanag na humigop sa kanila papasok. Sigaw nilang lahat. Pagkabukas ng mata nila, nasa isang luma at abandonadong altar sila sa rooftop. Sa gitna, may isang malaking pedestal na may ukit ng krus at mga pangalan. Ilapag mo na, Marco, utos ni Julia. Dahan-dahang nilapag ni Marco ang aklat sa pedestal. Pero bago pa man ito tuluyang lumapat, biglang sumugod ang mga anino mula sa paligid. Lahat ng multo na nakita nila, ang batang babae, ang babaeng walang mukha, ang lalaking duguan. Bilisan mo, sigaw ni Mark. Nilapat ni Marco ang aklat at isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa pedestal. Itinapon silang lahat paatras. Ang mga multo ay sumigaw, nasusunog, habang ang buong building ay umuga. Sa gitna ng liwanag, lumitaw si Aling Berta, nakangiti. Natapos niyo ang sumpa, pero hindi pa rito nagtatapos ang kwento niyo, aniya. Biglang bumalik sa normal ang paligid. Wala nang usok, wala nang multo, at maliwanag na muli ang rooftop. Kita nila ang buong Makati City, punong-puno ng ilaw at buhay. Safe na ba tayo? Hingal ni Ella, ngumiti si Marco. Oh, safe na tayo. Pero nang papalabas na sila ng building,
napansin ni Alvin na may nakasulat sa pader gamit ang dugo. Hindi pa kami tapos. Napalingon silang lahat at nakita nila ang batang babae muli, nakatayo sa gilid, nakangiti. Pero ngayon, may hawak-hawak na bagong aklat at mukhang mas madilim pa ang susunod nitong kwento. Nang makalabas sila ng White Tower, akala ni na Marco, Julia, Ella, Alvin at Mark ay tapos na ang lahat. Huminga sila ng malalim habang naglalakad papunta sa parking lot. Pero sa bawat hakbang nila, ramdam nila na may nakatingin pa rin sa kanila. Siguro trauma lang to, sabi ni Julia habang pilit nang umingiti. Pagdating nila sa van, si Alvin ang unang napansin ang isang piraso ng papel na nakadikit sa windshield. Nakasulat sa dugo, ang sumpa ay sumama na sa inyo. Nanlamig si Alvin. Guys, may problema tayo. Pagbukas nila ng pinto ng van, biglang pumatay ang lahat ng ilaw sa paligid. Tanging ilaw ng buwan ang nagbibigay liwanag sa parking area. Sinarado nila agad ang pinto at pinaharurot ni Mark ang van. Habang bumibiyahe sila palabas ng Makati, nagsimulang uminit ang hangin sa loob ng sasakyan. Humihingal ang makina kahit hindi sila mabilis. Biglang lumingon si Ella sa likuran at napasigaw. Nandito siya. Sa dulo ng van, nakaupo ang batang babae. Walang galaw, nakangiti lang, hawak-hawak ang bagong aklat. Dahan-dahan siyang lumalapit sa kanila. "Bilisan mo, Mark!" sigaw ni Marco. Hinataw ni Mark ang accelerator. Tumama sila sa isang speed bump pero hindi pa rin nawawala ang batang multo sa likuran. Unti-unti pa itong lumalapit. Diyos ko! Iyak ni Ella habang pilit isinara ang mga mata. Nang hindi na nila alam ang gagawin, biglang nagliwanag ang bagong aklat sa kamay ng bata. Kumalat ang liwanag at para silang hinigop ng hangin. Pagdilat nila, nasa loob na sila ng isang kakaibang lugar. Hindi ito Makati. Nasa isang lumang baryo sila. Puro kubo, madilim ang kalangitan, at ang hangin ay mabaho, amoy bulok at dugo. Sa gitna ng baryo, may isang malaking punong tuyot at sa puno nakabitin ang maraming bangkay. Hindi tayo umalis sa bangungot, bulong ni Julia. Lumapit ang batang babae sa kanila. Maligayang pagdating sa pinagmulan ng sumpa. Mula sa mga kubo, isa-isa nang lumalabas ang mga nilalang. Mga kalansay na nabubulok, mga multong walang mata, mga taong nakatali ang dila at umiiyak ng dugo. Wala nang balikan, bulong ng batang babae. Naghawakan ng kamay sina Marco, Julia, Ella, Alvin at Mark habang ang mga multo ay unti-unting lumalapit sa kanila. Humahalimuyak ang galit at paghihiganti. "Takbo!" sigaw ni Marco. Nagkanya-kanyang takbo ang 5 sa madilim na baryo. Si Julia napaatras nang makita ang isang matandang multo na hinihila ang kanyang mga buhok habang walang tigil sa pagungol. "Ayoko na!" sigaw ni Ella habang binabatukan ng hangin. Si Mark naisipan tumalon sa isang bakod ng kubo. Ngunit sa pag-apak niya sa lupa, parang kumapit ang lupa sa kanyang paa. Dahan-dahan siyang hinihigop pababa. "Tulungan niyo ako!" sigaw ni Mark habang hinihila ni Alvin ang kanyang braso. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na boses. Walang makakaalis sa lupain ng sumpa. Lumindol ang lupa. Umikot ang mga bahay at ang mga kalansay na nilalang ay nagkakaputol-putol. Bumubuo ng isang dambuhalang anyo. Isang higanteng multo na may maraming mukha at kamay.
Si Julia, pilit inilabas ang rosaryong suot niya. Diyos ko, tulungan mo kami. Ngunit pagdikit ng rosaryo sa hangin, bigla itong nasunog. Walang bisa dito ang banal, sigaw ng batang multo habang tumatawa ng malakas. Hanapin natin ang ugat ng sumpa. Sabi ni Marco habang tinutulak palayo si Ella mula sa isang lumilipad na sibat ng buto. Yung puno, turo ni Alvin sa gitna ng baryo sa tuyot na puno kung saan nakabitin ang mga bangkay. Tumakbo silang lahat papunta sa puno. Habang papalapit sila, ramdam nila na parang pinapaso ang kanilang balat sa bawat hakbang. Umuungol ang mga kaluluwa, nagmamakaawa, umiiyak. Pagdating nila sa puno, nakita nila ang isang malaking hukay sa paanan nito. Sa loob ng hukay, may isang itim na kabaong na pilit na bumubukas. Kailangan natin tong tapusin, sigaw ni Marco. Lumapit si Julia at napansin niya ang isang sulyap ng nakasulat sa puno. Isang lumang dasal. Basahin mo, Julia, sigaw ni Ella habang pinoprotektahan siya ni na Alvin at Mark laban sa mga multo. Nanginginig si Julia habang binibigkas ang lumang dasal. Sa ngalan ng liwanag at kaluluwa, isara ang lagusan ng dilim. Balutin ng kapayapaan ang mga niligaw ng galit. Umingay ang buong baryo. Nagsigawan ang mga multo. Ang batang babae ay sumigaw ng malakas. Lumalabas ang apoy mula sa kanyang bibig. Biglang kumidlat, tinamaan ang puno. Pumutok ang kabaong at mula rito, isang matandang lalaking multo ang lumitaw. Putol ang dalawang paa, duguan ang katawan, at sa kanyang kamay ay may hawak siyang putol na relo. Ako ang may-ari ng White Tower, sigaw niya. Kayo ang sumira sa aking kapayapaan. Nangangangalit ang kanyang mga mata. Galit na galit siyang tumingin sa lima. Lahat sila hindi makagalaw. Tila pinako sa lupa ng matanda. Isa lang ang makakaligtas, sabi ng multo. Pumili kayo. Nagkatinginan sila, takot, gulat at luha sa mga mata. Anong gagawin natin, Marco? Bulong ni Ella. Habang papalapit ang multo, unti-unting kumukupas ang liwanag ng baryo. Bumabagsak ang mga bituin at ang oras ay tila humihinto. Isa lang ang makakaligtas, ulit ng multo habang papalapit. Umiiyak si Ella. Hindi tayo papayag, sabi niya habang nakahawak kay Julia. Sumigaw si Alvin. Kung kailangan may mawala, ako na lang, basta sila ligtas. Pero bago pa makagalaw si Alvin, lumutang siya sa ere. Pinilipit ang katawan, parang manika na pinaglalaruan. Ang tapang mo, sabi ng matanda, pero ang tapang ay walang saysay sa harap ng sumpa. Biglang tumakbo si Mark. Hawak ang isang piraso ng kahoy na nakuha niya mula sa sira-sirang kubo. Sinugod niya ang multo, pero bago niya ito maabot, umusok ang katawan niya at bumagsak sa lupa. Nangingisay. Mark! Sigaw ni Marco Tamcot Julia. Nanginginig pero determinado, hinarap ang multo. Ano ba ang kailangan mo? Tanong niya. Ang orasan, bulong ng matanda habang itinaas ang hawak na putol na relo. Sinira niyo ang panahon ko, kaya kayo ang magbabayad. Napatingin si Marco sa paligid. Sa tabi ng hukay, may nakita siyang isa pang orasan. Malinis, kumikislap at buo. Eto ba ang hinahanap mo? Sigaw ni Marco habang kinuha ang orasan. Lumipad. Ang mga multo sa hangin, umaalulong, nanginig ang buong lupa. Sumigaw ang matanda. Ibabalik mo ang oras ko o mamatay kayong lahat. Hawak ang orasan. Lumapit si Marco sa puno, kahit nanginginig ang tuhod.
Anong gagawin ko dito? Tanong niya kay Julia. Sirain mo, sigaw ni Julia. Huwag! Bulyaw ng multo. Lumalapit ng mabilis. Sumasabog ang lupa sa kanyang galit. Tumalon si Marco, itinaas ang orasan at ibinato sa puno. Boom! Pumutok ang puno sa isang dambuhalang pagsabog ng liwanag. Naliligo sa liwanag ang buong baryo. Nagtilian ang mga multo. Parang tinutunaw ng apoy ng langit. Ang matandang multo sumigaw sa sakit. Hindi pa tapos ang lahat. Babalikan ko kayo. At sa isang iglap, nawala ang multo. Sumama ang lahat ng kaluluwa. At ang baryo ay naglaho sa harap ng kanilang mga mata. Bumalik sila sa labi ng White Tower. Lahat sila nakahandusay, basang-basa ng pawis, nanginginig pa rin sa takot. Anong nangyari? Tanong ni Ella. Parang nanaginip tayo, pero totoo. Sagot ni Alvin. Paglingon nila sa paligid, normal na ulit ang lobby. May reception desk, may guard, may mga ilaw, parang walang nangyaring kababalaghan. Pero sa isang sulok ng lobby, nakatayo ang isang babae. Nakaputing bestida, walang mukha, at nakatingin sa kanila. Nagtitigan silang lima, halos hindi makahinga. Tapos kumindat ang babae at biglang nawala. Ka-amazing, bulong ni Marco. Hindi pa tapos to. Tama na to. Alis na tayo dito. Nanginginig na sabi ni Ella. Sumang-ayon si Alvin, pero pagharap nila sa exit, biglang bumagsak ang mga salamin ng pinto at bumalot ang makapal na itim na usok sa paligid nila. Shh! Anong gagawin natin? Sigaw ni Marco habang hinahanap ang daan sa dilim. Lumutang ang boses ng babae, malamig, parang dumudulas sa balat nila. Pag alis nyo, pitpit nyo na ang sumpa. Isa-isang namatay ang mga ilaw. Napunta sila sa total darkness. Hindi nila makita kahit ang sarili nilang mga kamay. Tapos, may malamig na kamay na humawak sa batok ni Julia. Marco! Marco! Sigaw ni Julia, umiiyak na sa takot. Hawak lang kayo! Huwag bibitaw! Sigaw ni Marco. Pero naramdaman ni Ella na parang hinihila siya pababa ng sahig. Napatili siya nang maramdaman ng isang kamay na galing sa ilalim ng tiles. Tulungan niyo ako! Sigaw niya, agad na hinablot ni Alvin si Ella at pilit siyang hinila pataas. Lumalaban ang kamay na humihila kay Ella pababa, parang gustong ilubog siya sa sahig. Alvin, bilis! Sigaw ni Marco. Gamit ang matinding puwersa, naiangat ni Alvin si Ella. Tumilapon silang dalawa palayo sa hukay na nabuo sa sahig. Isang itim na anino ang umuspong mula roon. Mabagal ang galaw, pero malakas ang presensya. Parang napakabigat ng hangin sa bawat hakbang nito. Nagising na natin sila, bulong ni Marco. Hindi lang isa, sabi ni Julia habang nakatingin sa paligid. Sa bawat sulok ng labi, lumilitaw ang mga multo. Nakaputing bestida, duguan, may mga lubog ang mukha, may nawawala ang kalahating katawan. Takbo! Sigaw ni Alvin. Nagkanya-kanya sila ng takbo. Pero sa bawat hakbang nila, ang building ay parang nagbabago. Nagiging maze na walang katapusan. Parang hindi na to White Tower. Parang ibang mundo na. Sigaw ni Marco habang humahabol ang isang babaeng multo sa kanya. Tumakbo si Julia sa isang pinto, pero pagpasok niya, bumagsak siya sa sahig. Sa gitna ng isang kwarto na puno ng salamin. At sa bawat salamin, nakikita niya ang sarili niyang bangkay, Julia. Bulong ng mga refleksyon. Halika na,
Sumama ka na sa amin. Napasigaw si Julia. Ayoko! Ayoko! Sa kabilang banda, si Alvin at Marco naman nakulong sa isang hallway na hindi natatapos. Sa bawat pagtakbo nila, bumabalik sila sa parehong lugar. Sa isang madilim na koridor kung saan nakasabit ang mga basag-basag na relo. At sa bawat tiktak ng relo, may lumalabas na multo sa pader. Si Ella naman, napadpad sa isang opisina na puno ng papel na nagliliparan. At sa gitna ng kwarto, may isang lalaking nakaitim, walang ulo, na hawak ang isang itim na kwaderno. Nilapitan siya nito at iniabot ang kwaderno. Basahin mo, basahin mo, sabi ng boses nito. Nanginginig si Ella habang binubuksan ang kwaderno. At sa unang pahina, nakasulat. Ang magbukas nito ay walang kaligtasan. Sumigaw si Ella at hinagis ang kwaderno. Pero kusa itong bumalik sa kanyang mga kamay. Julia, nasaan ka? Sigaw ni Alvin habang humahangos, lumiliko sa bawat kanto ng building na parang walang katapusan. Sumagot si Julia sa pamamagitan ng isang mahinang sigaw mula sa isang sulok. Alvin, tulungan mo ako! Agad siyang sinundan ni Alvin. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang malamig na hangin na humahampas sa kanyang batok. Parang may sumusunod sa kanya. Biglang may malamig na kamay na kumapit sa kanyang braso, hinila siya paatras. Bitawan mo ako! Sigaw ni Alvin. Paglingon niya, nakita niya ang isang batang babae, duguan ang bibig at nakangisi habang bumubulong. Kasama ka na namin. Napasipa si Alvin at nakatakbo palayo. Sa wakas, narating niya ang kwartong pinanggagalingan ng sigaw ni Julia. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Julia na nakadapa sa sahig, pinabalot ng mga puting kamay na lumalabas sa mga salamin. Tulungan mo ako! Huwag mo akong iwan! Iyak ni Julia. Lumapit si Alvin, pero sa bawat hakbang niya, parang humihigpit ang hawak ng mga kamay kay Julia. Huwag mong hawakan ang salamin! Sigaw ni Julia. Sila ang nakakulong diyan. Kumuha si Alvin ng isang upuan at pinaghahampas ang mga salamin. Sa bawat basag ng salamin, sumisigaw ang mga espiritu, parang nasasaktan. Nabitiwan si Julia at mabilis siyang itinayo ni Alvin. Magkasabay silang tumakbo palabas ng kwarto. Samantala, si Marco, habang hinahabol ng babaeng multo, napasok sa isang silid na may luma at kalawanging elevator. Bahala na, pulong niya sa sarili, sabay pasok sa elevator at pindot ng random na button. Pagkasara ng pinto, biglang bumagsak ang elevator. Sobrang bilis na parang mahuhulog siya sa impyerno. Pumikit na lang si Marco. Pagdilat niya, nasa ibang floor na siya. Pero hindi na ito mukhang office. Para itong abandonadong ospital. Anong lugar to? Bulalas niya, may maririnig siyang pag-iyak ng mga bata sa paligid. Marco, tawag ng mahihinang tinig, tumakbo siya. Pero bawat silid na nadadaanan niya, may mga anino na sumusulyap sa kanya mula sa mga basag na bintana. Si Ella naman, nasa loob pa rin ng opisina kasama ang lalaking walang ulo. Paulit-ulit na ibinibigay sa kanya ang itim na kwaderno. Basahin mo. Kung gusto mong makalabas, pulong ng multo. Napilitan si Ella. Pinuksan niya ang kwaderno at binasa ang unang linya. Ang kasaysayan ng White Tower ay dugo at puot. Ang sino mang makialam, mamamatay. Pagkabasa niya nito, biglang gumalaw ang sahig at may mga kamay na sumulpot mula sa ilalim
pilit siyang hinihila pababa. Mga ka-amazing, ayoko na! Sigaw ni Ella habang pilit na nilalabanan ang mga kamay. Isang malaking pinto ang bumukas sa gilid ng opisina at mula roon sumilip ang isang matandang babae na may mahabang puting buhok, nakasuot ng pulang saya at may mga mata na parang butas. "Iwanan mo ang kwaderno, bata," sabi ng matanda. Hindi na nagdalawang isip si Ella. Inihagis niya ang kwaderno at mabilis na tumakbo papunta sa bukas na pinto. Pagdaan niya sa matanda, naramdaman niyang parang hinigop ang init sa buong katawan niya. Nanginginig siya habang patuloy na tumatakbo. Nang magtagpo silang lahat, sina Alvin, Julia, Marco at Ella, nagkatinginan sila. Pagod na pagod at sugatan. "Kailangan nating makalabas. Ngayon na," sabi ni Alvin. "Pero paano?" sabi ni Marco. "Pati pinto parang nawawala." Lumindol ulit ang buong building. Mula sa kisame, bumagsak ang mga dugo at itim na tubig. At sa gitna ng labi, lumitaw ang isang malaking portal. Paikot-ikot, puno ng usok at sigaw. "Yan ang daan palabas," sigaw ni Ella. Pero sa paligid ng portal, nakapila ang daan-daang multo, nakaharang, parang ayaw silang palabasin. "Hindi tayo makakalapit ng basta-basta," sabi ni Julia, habang nanginginig ang boses. "Handa na tayo," sigaw ni Alvin, hawak-hawak ang isang tubo na nakuha niya mula sa sira-sirang kisame. Tumakbo sila papunta sa portal. Pero biglang lumitaw sa harap nila ang isang lalaki. Matangkad, nakaitim, walang mukha. Parang usok ang katawan nito, kumikilos ng napakabilis. "Hindi kayo makakalabas," boses ng lalaki, malamig at umaalingaw-ngaw sa buong labi. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Si Marco, ang unang sumugod. Sinubukan niyang hampasin ng bakal na tubo ang nilalang. Pero tumagos lang ito sa usok. "Hindi siya solid," sigaw ni Marco. Lumapit ang nilalang kay Ella at sinubukang sakalin siya ng maitim na usok. Napahawak si Ella sa kwintas niyang galing sa lola niya at sumigaw. "Lumayo ka!" Biglang nagliwanag ang kwintas at napaatras ang nilalang. Sumisigaw sa sakit. "Ka-amazing! May laban tayo dito!" sabi ni Ella. Tumayo si Alvin at Julia sa likod ni Ella. "Gamitin mo ulit ang kwintas mo!" sigaw ni Julia. Pero bago pa makalapit si Ella, lumitaw ang matandang babae na may pulang saya. "Hindi kayo makakatakas! Hindi pa kayo tapos dito!" Inangat ng matanda ang kamay niya at mula sa sahig ay sumulpot ang mga multo. Isang batalyon ng mga sundalo noong unang panahon, duguan, putol-putol ang katawan. "Takbo!" sigaw ni Alvin. Nagsitakbuhan sila, pero sinusundan sila ng mga sundalo, humahampas ng mga itak at sibat. Nakarating sila malapit sa portal, pero biglang bumagsak mula sa kisame ang isang higanting multo ng isang babae. Nakaputi, basang-basa at walang mga mata. "Akin kayo!" ungol ng higanting multo. Napaluhod si Julia sa takot. "Julia, bangon ka!" sigaw ni Alvin habang hinila siya. Pinikit ni Ella ang mga mata niya, hawak pa rin ang kwintas. "Kung sino ka man, pinapatawad ka namin. Patawarin mo na rin kami," bulong niya. Nagliwanag ulit ang kwintas at parang umalon ang liwanag sa buong labi. Ang mga multo, isa-isa nagsisigawan at natutunaw sa liwanag. Ang matandang babae sumigaw ng, "Hindi pa tapos ang sumpa! Hindi pa tapos!" Sumabog ang paligid sa isang matinding pagyanig. Nang idilat ng grupo ang kanilang mga mata, wala na ang mga multo sa paligid. Ang labi,
bumalik sa dating anyo nito. Indodays, siya'y malinis, tahimik, parang walang nangyaring kababalaghan. Nasa harap pa rin nila ang umiikot na portal. Nagkatinginan silang apat. Pasok na tayo bago pa magbago ang isip ng mga multo. Sigaw ni Marco. Isa-isa silang tumakbo at tumalon sa portal. Pagkabagsak nila, nagulat sila. Nasa labas na sila ng building, umaga na. Maliwanag ang araw. Parang normal lang lahat. Ang mga tao sa labas naglalakad, nagtatawanan, walang kaalam-alam sa nangyari sa loob. Pero paglingon nila ang White Tower, hindi na nila makita. Wala na ito. Parang hindi ito kailanman umiral. Ka-amazing, parang panaginip lang lahat, bulong ni Julia. Napansin ni Ella na wala na ang kuwintas niya. Nawala na, kasabay ng paglaho ng White Tower. Isang sumpa ang natapos, sabi ni Alvin. O baka nagsisimula pa lang ulit? Bulong ni Marco habang napatingin sa isang luma at abandonadong gusali sa kabilang kanto. Mula sa loob nito, isang anino ang nakasilip, nakangiti ng malademonyo. Parang hindi pa tapos, bulong ni Alvin habang pinagmamasdan nila ang abandonadong gusali sa kabila. Naglakad sila papunta roon kahit takot na takot. Parang may kakaibang presensya sa hangin, parang may humahabol na hindi nila nakikita. Sigurado ba kayo na gusto natin itong gawin? Tanong ni Marco habang binabaybay nila ang madilim na daan patungo sa gusali. Kung hindi tayo papasok, baka magpatuloy ang sumpa, sagot ni Ella. Pinipilit kalmahin ang sarili. Pagtapak nila sa loob ng gusali, bumangon ang isang malamig na hangin. Maraming sirang dingding at mga pinto na malalakas ang kaluskos. Parang abandoned na nga, sabi ni Julia. Pero bakit nararamdaman ko parang may buhay pa rito? Sumang-ayon si Alvin. Bakit parang may sumusunod sa atin? Naramdaman nilang lahat ang matinding malamig na simoy ng hangin at ang mga anino sa bawat sulok ay tila nagsisimulang mag-ukit ng kanilang mga galaw sa pader. Hindi tayo magtatagal dito, sabi ni Marco. Paano kung isang trap ito? Kung yung mga multo mula sa White Tower nandito na rin? Pumasok sila sa isang kwarto na may sirang hagdanan at mga sira-sirang upuan. At doon nila nakita ang isang malaking lamesa, punong-puno ng mga lumang aklat at mga papeles. Tinutok nila ang mga ilaw sa mga aklat. Napansin nila ang isang libro na nakatabi sa gilid. Kinuha ito ni Julia at pinuksan. Sa White Tower, basang-basa ang mga salita sa unang pahina. Pati mga kaluluwa, tadhana ay nakakulong sa mga dingding ng gusaling ito. Habang binabasa nila ang mga susunod na linya, nagdilim ang paligid. Ang mga anino sa kisame ay nagsimulang mag-slide pababa, parang lumulutang na ulap. Anong nangyayari? Tanong ni Alvin, nanginginig. Hindi na nakatagal si Marco. Magmadali tayo, baka may kasunod na mas malupit pa. Dahil sa takot, nagmadali silang maghanap ng exit. Pero ang mga pinto ay nagsara ng sabay-sabay. Ang mga pinto, wala na. Sigaw ni Julia, nagmamadali. Paglingon nila sa likod, lumitaw ang isang mistulang tao na nakasuot ng itim na balabal. Mabigat. Ang mga hakbang nito parang pinapalo ang hangin sa bawat galaw. Ang mukha nito, wala. Puno ng buhangin at ulap na humahapdi sa mata. Sumunod kayo o mawalan kayo ng pagkakataong makalabas. Bulong ng nilalang. Parang isang kabaliwan, ngunit
hindi nila kayang tumanggi. Lahat sila ay napaatras, natatakot, habang ang nilalang ay papalapit. Sa loob, may kapatawaran, sabi ng nilalang. Pero kung hindi, magiging bahagi kayo ng kasaysayan ng White Tower. Biglang may umahon mula sa ilalim ng floorboard. Isang malaking dilaw na mata ang nag-aapoy mula sa dilim. Nag-aapoy din ang paligid ng buong gusali. Siya ang nananatiling buhay, sabi ng nilalang. Paglingon nila, nakita nilang parang lahat ng multo mula sa White Tower ay nandiyan na. Nagsimula silang magtawanan, parang mga anino ng kaluluwa na puno ng poot. "Tulungan mo kami!" sigaw ni Ella. Biglang sumabog ang mga ilaw sa loob ng gusali at ang lahat ng multo ay sumigaw ng isang malupit na tunog na parang kinakalabit ang mismong kaluluwa nila. Tumahimik ang buong paligid, pero ang tunog ng mga sigaw ay patuloy sa mga pandinig nila. Sa huli, walang kaligtasan, sabi ng matandang nilalang, kasabay ng pag-apoy ng buong gusali. Ang sumpa ay walang hanggan. Nagkatinginan silang lahat. Ang grupo, kahit sugatan at pagod, hindi pa rin susuko. Sumabog ang dilim at ang gusali ay nagniningning ng matinding liwanag. Habang naglalaban ang mga multo, parang napag-uusapan ang kanilang kalikasan at ang mga plano ng White Tower. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ng grupo na parang kinakain sila ng isang malalim na hukay. Si Alvin, hawak ang tubo, patuloy na kumilos, pinipigilan ang sarili na magpatalo sa takot. "Huwag tayong magpatalo, kailangan natin lumaban." Si Julia, hindi makapaniwala sa nangyayari, nagsalita, "Ito ba ang huling hakbang? Dapat pa tayong sumunod sa mga nilalang na to?" Nagkatinginan sila, parang lahat sila ay nakakita ng liwanag. Ang mga nilalang na nandoon sa paligid nila ay parang napagod na, nagiging mas mahina ang kanilang mga hakbang. Ngunit ang hindi nila alam, ang tunay na pagsubok ay hindi pa dumarating. Ang matandang nilalang na nasa harap nila, na walang mukha at katawan, ngumisi ng malupit at naglakad palapit sa kanila. "Hindi niyo pa naalala ang inyong nakaraan. Hindi niyo pa alam kung sino kayo." Lumakas ang hangin at ang mga anino ay nagsimulang magsayaw sa paligid. Biglang nagbukas ang pinto na dati sarado at isang puting liwanag ang sumabog mula rito. "Yan, ang huling hakbang," sabi ng nilalang. "Pumili na kayo. Ang isa sa inyo ay magiging bahagi ng White Tower. Ang isa naman ay magsisilbing susi sa pagtatapos ng sumpa." Tumayo si Ella at nagsalita, "Kailangan natin magkaisa. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa sumpang ito." Tinitigan ni Alvin ang nilalang. "Kung magsisilbi ka sa White Tower, wala kang lugar sa mundong ito." Tumingin si Marco sa paligid. Pinipilit kontrolin ng takot sa katawan. Kung meron mang pagkakataon na makalabas tayo, kailangan tayong magtulungan. Lahat sila ay nagsama-sama. Nagsanib ang lakas nila upang matuldukan ang sumpa. Hinawakan nila ang mga kamay ng bawat isa at nagsimulang magdasal. Bigla, isang malupit na sigaw ang sumabog mula sa ilalim ng gusali. Parang lahat ng pader ay gumuho at naglalabas ng mga makapal na ulap. Ang mga kaluluwa ng mga multo ay nagsimulang sumigaw, parang isang dakilang paghihiganti. "Sumuko na kayo," sigaw ng matandang nilalang. "Maging bahagi kayo ng White Tower at ang inyong kaluluwa ay magiging bahagi ng kasaysayan."
Ngunit hindi sila tumigil. Ang mga kamay nila ay nagsimula ring magbigay ng liwanag. Ang kwintas ni Ella ay muling nagningning. Ang bawat isa sa kanila ay nagbigay ng lakas sa isa't isa, na parang nagsasama ang mga kaluluwa nila. Habang binabaybay nila ang madilim na daan patungo sa pinto ng liwanag, ang matandang nilalang ay sumigaw ng isang malupit na tunog. Ang sumpa ay hindi matatapos hanggat hindi kayo sumusuko. Sigaw niya. Subalit, ang mga kamay nila ay nagningning ng mas maliwanag at ang mga multo ay nagsimulang maglaho sa mga mata nila. Ang pinto sa harap nila ay nagsimulang magbukas. Oh, Zahik! Naramdaman nilang parang nagtatanggal ng mga puwersa na humahadlang sa kanilang pagtakbo. Nang matanggal na ang mga pader, ang mga multo ay nagsimulang mawala at ang mga kaluluwa ng mga sugatang nilalang na humahawak sa kanila ay naglaho na parang usok na sa harap nila ang pinto ng liwanag. Kung magtulungan tayo, magtatagumpay tayo. Bulong ni Julia habang nagsisimula na silang pumasok. Ngunit bago sila makapasok, narinig nilang muling nagsalita ang matandang nilalang. Mag-ingat kayo. Ang liwanag ay hindi palaging ang sagot. Yang sumpa ay may mga pabalik na lihim na mas madilim pa. Tumingin si Alvin at nagsalita. Hindi na kami titigil. Ito na ang huling hakbang. Ang liwanag mula sa pinto ay kumalat sa buong paligid. At ang mga multo mula sa White Tower ay nagsimulang maglaho, isa-isa. Ang matandang nilalang na nagtakda ng sumpa ay nagsimulang magdilim. Ang katawan nito ay parang sumabog sa mga alon ng dilim. Si Alvin, Julia, Marco at Ella ay patuloy na naglakad papasok sa pinto ng liwanag. Ang bawat hakbang nila ay parang isang hakbang patungo sa bagong simula. Isang simula na magtatapos sa pag-aayos ng mga kaluluwa na nagdusa sa loob ng White Tower. Nandiyan na tayo, bulong ni Ella. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Nagtagumpay tayo. Pumasok sila sa pinto at naramdaman nilang ang lahat ng nararamdaman nilang takot, sakit at bighati ay nawawala. Ang paligid ay nag-iba, naging maliwanag at tahimik. Ang kanilang mga katawan ay nababalot ng liwanag na hindi masasabing galing sa anumang bagay sa mundo. Ipinanganak na ang bagong umaga, wika ni Julia. Tapos na ang lahat, pero ang matandang nilalang kahit pa naglaho ay nag-iwan ng huling mensahe sa kanilang mga isipan. Ang pagtatapos ng sumpa ay hindi nangangahulugang wala ng hamon. Laging may bagong pagsubok. Biglang sumabog ang isang malakas na tunog at mula sa dilim ng liwanag, lumitaw ang mga kaluluwa ng mga nakulong na multo sa White Tower. Ngunit ang mga kaluluwang ito hindi na puno ng poot. Ang kanilang mga mata ay nagningning ng kapayapaan at pasasalamat. Salamat mga bata, bulong ng isang kaluluwa. Kayo na ang nagtakda ng aming kalayaan. Binigyan niyo kami ng pagkakataong magpatawad at maghilom. Ang mga kaluluwa ay nag-iiwan ng mga ngiti at naglalaho sa hangin na parang pumulandit na alon ng liwanag. Naramdaman nila ang bigat sa kanilang mga puso na unti-unting nawawala. Ang takot na dala nila ay pinalitan ng lakas ng loob at pag-asa. Walang kaluluwa na maiiwan at ang White Tower na matagal na naging simbolo ng puot at sumpa ay naging isang simbolo ng pag-asa at pagbabago.
ang kwento ay nagtatapos dito. Pero ang kwento ng buhay ay patuloy pa rin, mga ka-amazing. Sa kabila ng matinding takot, puot at mga pagsubok na dumaan sa kanilang buhay, nahanap ng mga karakter ang tunay na lakas, hindi lang sa kanilang mga sarili, kundi sa pagtutulungan. Natutunan nila na ang bawat sumpa ay may katapusan. At kung magtutulungan tayo, makakamtan natin ang pagbabago. Ngunit hindi rin ito nangangahulugang natapos na ang lahat ng hamon. Laging may mga bagong pagsubok. Ngunit sa bawat hakbang ay mas magiging matatag tayo. Ang pinakamahalaga ay ang magpatawad at magpatuloy upang matamo ang tunay na kalayaan. Ang liwanag ng pag-asa ay matatagpuan sa ating loob. Kailangan lamang natin itong hanapin at ipaglaban. Mga ka-amazing, salamat sa pagsama sa amin sa kahabaan ng kwentong ito. Naway nakuha niyo ang mga aral na itinataglay ng White Tower, ang sumpa sa Makati. Patuloy nating palaganapin ang liwanag sa ating mga buhay at magtulungan upang malampasan ang mga hamon ng buhay. Huwag kalimutan mag-like, share, comment at mag-subscribe sa YouTube channel Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para sa mga susunod pang kwento ng kababalaghan at mga kwento ng pag-ibig at buhay. At syempre, mag-follow na rin sa Amazing AI TV Fusion sa TikTok. Hanggang sa muli, mga ka-amazing, magandang araw at mag-ingat palagi. Kahit sa dilim, may liwanag, tuloy lang ang laban.